Huwag kang manatili sa school library kapag ikaw na lang ang natira. May mga nilalang na nagbabasa pa rin doon, kahit matagal na silang wala. Ako nga pala si Marco. Nangyari ito noong college pa ako. Finals week noon, kaya halos gabi na ako umuuwi. Isa sa mga paborito kong lugar noon ay ang library. Tahimik, malamig, at walang istorbo habang nag-aaral. Isang gabi, napansin kong isa-isa nang umalis ang mga estudyante. Nag-announce na rin ang librarian na magsasara na sila. Pero dahil kailangan kong tapusin ang report ko, nagpaiwan muna ako sa isang mesa sa dulo ng library. Akala ko ako na lang ang natira. Pero maya-maya, may narinig akong kakaiba. Mahina. Parang tunog ng pahinang binabaliktad. Napatingin ako sa kabilang hilera ng mga bookshelf. May nakaupo doon. Isang estudyante. Tahimik siyang nagbabasa ng makapal na libro. Medyo nagulat ako dahil akala ko ako na lang ang naiwan sa loob. Hindi ko siya masyadong pinansin at nagpatuloy lang ako sa ginagawa ko. Pero habang tumatagal, napansin kong parang may kakaiba sa kanya. Hindi siya gumagalaw. Hindi rin siya lumilingon. At parang sobrang putla ng balat niya. Isa pa, parang luma ang suot niyang uniform. Hindi iyon ang uniform ng school namin ngayon. Kinabahan na ako. Lumapit ako ng kaunti para makita ng mas malinaw. Habang papalapit ako, napansin kong basa ang buhok niya. Parang bagong galing sa ulan. Huminto ako sa kabilang mesa. Mahina akong sinabi, "Excuse me, magsasara na yata itong library." Hindi siya sumagot. Dahan-dahan siyang nagtaas ng ulo. Doon ko nakita ang mukha niya. Maputla. Malalim ang mga mata. At nakatingin siya diretso sa akin. Habang bahagyang nakangiti. Biglang nagsalita ang intercom ng library. "Attention students. The library is now closed." Napalingon ako sandali sa speaker. Pero nang ibinalik ko ang tingin ko sa mesa, wala na siya. Nanlamig ang buong katawan ko. Dahil sa mesa kung saan siya nakaupo, may naiwan na isang lumang school ID. Pinulot ko ito. At nang makita ko ang litrato sa ID, siya ang estudyanteng nakita ko kanina. Pero ayon sa ID, taong 2012 pa ang nakalagay. Mahigit 10 taon na ang nakalipas. Kinabukasan, kinausap ko ang librarian tungkol sa estudyanteng nakita ko sa library. Tahimik muna siya sandali bago nagsalita. Sabi niya, may isang estudyanteng babae raw na nagpakamatay sa likod ng paaralan, ilang taon na ang nakalipas. Matagal na raw yung nangyari, pero hanggang ngayon, hindi pa rin nakakalimutan ng mga guro ang insidenteng iyon. Ang mas nakakatakot, ang library daw ang paborito niyang tambayan noong nabubuhay pa siya. Doon daw siya palaging nagbabasa at nag-aaral mag-isa. Kaya kapag gabi na at tahimik ang buong paaralan, may mga nagsasabing may estudyante pa ring nagbabasa sa loob ng library.